Good morning, brothers and sisters. Magandang umaga po sa lahat. Happy New Year! Kumusta po kayo? Binigyan po nila ako ng tissue. Hindi ko alam kung bakit. Paiyakin niyo ba ako? Sige, probably you're all wondering, nasaan si Tito Frank? He's the one who gives this talk usually at the start of the year, but at this very moment, just before this event, late last night, naglagnat po siya. So ayun. So before I start this talk, let's say a short prayer for his healing. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Happy New Year ulit! Sino po sa inyo dito yung may pag-asa pa sa pagpasok ng taong to? Anong date na ngayon? Anong araw na ba po ngayon? January 18. Alam nyo, hindi ko na rin po alam yung date. Honestly, tinanong ko kayo para malaman ko. January 18 days has passed since January 1. Kumusta na po ang inyong mga New Year's resolution? Gaano katagal ba po tumatagal yung New Year's resolution? Diba? When a New Year comes in, ano pong meron tayo? Usually, pag may bagong taon, merong bagong pag-asa. Bakit? Why? Because it's a fresh start, di ba? Para tayo nagre-reboot. Oh, grabe, pagkakataon na to. Yung mga hindi ko nagawa last year, tatry kong gagawin ngayon. So, a lot of people write New Year's resolutions because we want to make our lives better. We hope for a better life pagpasok ng bagong taon. Pero nakalabing-8 araw na po, kumusta na po ang ating mga resolution? Buhay pa ba? O sinabi nyo, hindi, next year na lang uli. Yung resolution ba natin, talagang matindi ba ang ating resolve na ipagpatuloy po ito, na gawin to? O baka sabihin natin, hayaan ko na. Itong taong to, repeat performance na lang ng previous year. Kung ano ako dati, ganun na lang uli. But brothers and sisters, though some of us may feel like yung mga New Year's resolution ko, sandali lang naman yan, o hindi yan magtatagal, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Why? Na-mention na naman ni Father. And as you can see, dito, laki-laki. Hope abounds. Paulit-ulit na sinasabi, pagpasok pa lang ni Dylan kanina, pati dun sa kanta natin, hope abounds. Bakit ba? Why do we believe that hope abounds? Ba't tayo naniniwala na abundant ang hope sa atin? Bakit? Bakit? Saan ba tayo umaasa? Kanino ba tayo umaasa? Kay God, di ba? We hope in Christ. Doon lang naman tayo kumakapit sa Panginoon lamang. Kasi kung tayo kakapit sa sarili natin, alam natin, sabi ko nga, like yung mga New Year's resolution natin, after some time, mawawala na yan. And we feel bad about ourselves. Why? Simula pa lang. We already fail. But we know that we have a God who never fails. Ba, sabi ni Father kanina, grabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At sa pagmamahal na to, doon tayo umaasa. Doon tayo kumakapit sa Panginoon. Kaya all year round, this whole year of 2025, we can truly say with much conviction in our hearts that hope abounds. Sabihin nyo nga po ulit, hope abounds. Pero habang dumadaan ng taon, alam naman natin to as per our experience in all of these years, sino pa po dito yung marami ng experience sa buhay? Taas ang kamay. Sino dito yung 30 years na experience sa buhay? 40 years. Tinutukoy ko po yung mga edad ninyo. Kung di nyo nagigets yung sinasabi ko. 50 years na. Ayan, dumadami na.
Nung sinabi kong 30 years, konti lang ang nagtaas. 40 years, nadagdagan ako. 50 years, 60 years! O grabe, may pahiyaw pa yung 60 years. 70 years! O di ba, 80 years, meron po ba? Ay, dito na yun. O di ba? O di ba, talagang ang taas pa ng pagtaas nilang kamay. Meron po ba 90 na? Yung mga klase ni Enrile. Meron po ba dito 100 taon? We know that in our life, as the years pass by, as the year passes by, kahit punong-puno tayo ng pag-asa, punong-puno tayo ng excitement sa pagpasok ng taon, as the year passes by, as the days pass by, marami tayong kinakaharap. Marami tayong na-experience na minsan, or madalas, for most people, ay mahirap ang sitwasyon. We do have our challenges. At ang mga challenges na ito, iba-iba pong klase, iba-ibang kulay, iba-ibang forma. At alam nyo itong mga challenges na ito. Mayroong personal, mayroong pang sarili. Di ba? Sample sakit. Sinong nagkasakit na past year? Sige nga, taas ang kamay. O marami po. Di ba? Maraming nagkakasakit. Maraming humihina ang katawan. Sinong nagkakaroon ng problema sa kayong mag-asawa? Sino po nagka-problema sa asawa nila last year? Taas ang kamay. Huwag mahiya. Sinisiko na kayo ng kataas. Huwag ka magtataas, huwag ka magtataas. Pag nagtaas ka, kahihiyang ko yan. Di ba? We all have our, di ba? We all have our challenges sa ating pagiging mag-asawa, sa pamilya, sa mga anak. Di ba? We have our challenges sa ating mga anak. Sabi nila, ang hirap na raw magpalaki ng anak ngayon. Tama po ba, mali? Mabuti pa raw noon, nung unang panahon, sa tingin lang makukuha na. Di ba? Tignan mo lang yung anak tayo, tignan lang tayo ng mga magulang natin dati. Walang sabi-sabi, walang sutsot, alam na natin. Alam na. Pero ngayon daw, nasabihan mo na, napagalitan mo na, hindi mo mapalo, hindi pa rin makuha. Aambaan mo pa lang, ina-abuse ako ng magulang ko. So a lot of parents are having a hard time disciplining their children. And lalo pa with our society. If we look at our society right now, ang ating lipunan, ang dami tuloy umaangat na challenges. Even in our community, as we serve the Lord. Nung nakaraang taon ba po, sino po sa inyo ang maraming challenges sa service? Taas ang kamay. Yung hindi nagtaas, hindi nagmisyon. Wala kayong challenge eh. Di ba? Pag ikaw lagi nagmi-mission, makikita mo maraming challenge. Maraming paghihirap. Kung ang buhay ay easy-easy lang, baka wala tayong masyadong ginagawa. Baka kulang ang ginagawa natin. Let us reflect on that, brothers and sisters. Why? Because these challenges will always come in our lives. Why? Because there's always the devil, there's always Satan who will try to hinder us from fulfilling God's will in our lives. Lahat na lang. Example, diba si Tito Frank ang nakaschedule mag-talk ngayon. And excited na kaming lahat kagabi. Tapos, hindi matuloy. Now you're stuck with me. Ay ko, bahala na si Lord. We just do what we're called to do. Secondly, napunta pa ako dito. So, late last night, sinabihan ko yung asawa ko. Sabi ko, magtutok ako. Ganyan. O sige, handa lahat ng bata. Hinanda na namin damit. Lahat kami, yung anak ko po, 4 anak ko, Pablo, Benita, Lourdes, Guadalupe. Si Pablo, may special needs. So, kinausap ko na. Sabi ko, anak, bukas, maaga tayong gigising. Ganyan, hinanda ko na yung damit. Pinakita ko na sa kanya. Ganyan. Pati yung mga anak kong babae. Naganda na po kami. Gumising kami maaga, 5:30. Gising na kami. Nagdasal na po and everything. Tapos 6:30, o sige, maligo na kayo. Lahat. Naligo na, nagbihis na, sumakay na ng sasakyan. Nag-drive-thru na kami ng pagkain, papunta dito sa Ateneo. Bigla pong sinamaan ng pakiramdam ang aking asawa. Sobrang sakit ng tiyan. Kilala niya asawa ko si Gay. Talagang namimilipit po sa sakit. Sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Grabe naman to. Last minute, handa na lahat. Tapos tipong nahihiya siya sa akin na sabihin na hindi niya kaya. Sabi ko naman, okay lang. Tapos mamaya-maya, umalik ko na bahay, inatid sila. Dumiretso ako dito. Pagdating ko dito, sabi ng asawa ko, pag alis mo, sinabi ko kay Lord,
inaalay ko yung sakit na to para sa talk ngayong umagang to. And I was hoping na yung kasunod na linya, sabihin niya, pag-alis mo okay na. Sunod na linya, sabi niya, pagkadasal ko, lalong sumakit yung tiyan ko, bad trip. Ano ba naman to? Sabi ko, tuloy ka lang. Dasal ka lang. Maliit lang na challenge eh. Pero ang tanong, ibigay ba tayo? Will we give in? Will we give up? That's the question that we need to answer every time that we face these challenges. And who do we look to? We look at the apostles. We look at those who have gone before us. We look at the martyrs. Sila rin. They've had their own share of sufferings. They've had their own share of challenges. And mind you, brothers and sisters, mas mahirap ang kanilang pinagdaanan noon. Diba? Talagang buwis buhay. Buwis buhay sila. Pero hindi sila nagpadaig sa mga to. And ewan ko, kung napag-isipan nyo na ba, bakit pa sila hindi bumigay? Bakit pa sila hindi nawalan ng pag-asa? Imagine mo, when faced with death, they willingly embrace death itself just to be able to tell them, Lord, mahal kita. Tayo kaya, kung gano'n ang kalagayan, may tumutok ng baril sa ulo natin at sabihin, i-deny mo ang pagiging Kristiyano mo, pagiging Katoliko mo, ano kayang gagawin natin? Why am I sharing you this story? Because one of my services is that I'm the country coordinator of India. And late last year, about December yun, no? Mga December last year, kami pong yung member po ng IBC nag-meeting sa India. After our trip there, after several weeks, I got a message from our brethren there. Sabi niya, Koy, of course in English, dahil Indian sila. Sabihin ko na lang in Tagalog. Baka magulat kayo. Sabihin niyo nagtatagalog sila. Wala tayong member na Pilipino sa India. Okay, puro Indians. Yung ganon. Buti na lang lagi silang sumisipot sa meeting. Hindi nyo na-gets. Hindi nila ako ini-Indian. Si Ate Gemma lang yung natawa eh. Anyway, nakareceive ako ng message. Sabi niya, Koy, padasal naman. Please pray for our brother Francis Eka. Sabi ko, alam niyo po ano nangyari? Yung kapatid natin na yun was held captive. Hinuli siya ng gobyerno. And the whole slew of charges were put up against him. But primarily, we know the reason why he was caught. Kasi po siya ay nag-evangelize dun sa area niya. And in his area, in India, not all areas in India pwede ka mag-evangelize freely. Pero kung saan siya naka-assign, ginagawa niya yun. And very effective siya. Kaya ginawa, hinuli siya. Pagkahuli sa kanya, kinulong siya, naiwan niya yung pamilya niya, maliliit pa po ang mga anak. And alam niyo po kung anong charge sa kanya? Treason and espionage. Grabe, paano ka mananalo sa charge na yun? Eh, ang ginagawa lang naman niya mag-evangelize. Treason and espionage. And sabi, dasal kami ng dasal. After 1 week, wala pa rin nangyari. 2 weeks. Ngayon po, mahigit 1 buwan na, nakakulong pa rin siya. Kung tayo kaya malalagay sa ganun, bibigay na tayo? Eh, yun lang naman hinihiling sa kanya. Tigilan mo na mag-evangelize. Madali. But the martyrs, the apostles, they never gave in, they never gave up. Why? Why was their hope so strong? Because they believed in the truth. Na ito ay katotohanan. Na ang Panginoong Hesukristo ay namatay at nabuhay muli para sa ating lahat. Dahil mahal niya tayo at para iligtas tayo sa ating makasalanan. Alam nila na totoo yun. That's why they never wavered in that. Kaya ang pag-asa, hindi nawawala. Kasi alam nilang totoo ito. Wala nang mas higit pang katotohanan dito. So brothers and sisters, just like them, we too are sent and we be like Christ. And such is the privilege of being disciples, servants, and as we call ourselves in community, holy warriors. I repeat, we are being given the privilege to live like the martyrs, to live and die like the saints. We don't often hear that nowadays. Nowadays, ano sinasabi ng mundo?
magpakasarap tayo sa buhay natin. Di ba? Hanapin natin yung ating kaligayahan. Kung ano makapagpapasaya sa atin at makapagpapagaan ng buhay, gawain natin. Pero hindi ganun ang tawag ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, maging handa tayo na sumunod sa Kanya. Thus, our theme for this year, 2025, Hope Abounds, especially in challenging situations in our world and in the church. And kanina ba natin kinakanta? Yung Romans 12:12. Balikin ko doon. 3 parts. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. So una po, let us rejoice in hope. Sino po sa inyo ang nagbabasa online ng ating website? Lagi niyo bang kiniklik yung website ng Missionary Families of Christ, yung Facebook page natin, yung atin pong mga social media pages? Actually, yung 30 yan, pinag-usapan na yan at the start of the year. First, we had the year-end message of our Servant General, Tito Frank, and then pagpasok ng taon, may New Year's message siya. Tapos, Rejoice in Hope, ang unang nagsalita, si Brother Javi. Tapos, Endure in Affliction, nagsalita ako ng konti. Pangatlo, kahapon ba yun lumabas? Si Brother Jojo Lorena naman, pinag-usapan niya yung persevering in prayer. Just in case, hindi niyo napanood, taas ang kamay, napanood niyo na ba po? Sino yung hindi nakapanood? Umamin. Dahil sa inyo, uulitin ko siya. Kasi kung napanood nyo na, hindi ko nasasabihin eh. First, we rejoice in hope. Diba? We rejoice in hope. We should not be robbed of joy. And there should be joy in spite of sorrows. Diba? This is not contradictory. Pwede naman pong maging maligaya sa kabila ng mga paghihirap sa buhay. We can be joyful in spite of, despite of the challenges and the problems that we face. Kanina nakwento rin ni Father sa homily niya eh. Diba? Yung panahon ng Odette, yung nasalanta, anong ginawa nila sa buko? Ininom nila. Kala ko, Father, ginawa mo ng tuba eh. Bago yun. Pero ininom nila. And kitang-kita yung kaligayahan sa muka nila. Tayo kaya? Kaya ba natin ngumiti? Pag mahirap na ang buhay? Can we still be joyful sa gitna ng traffic? Kanina papasok dito sa Ateneo, ang dami kong kasabay, grabe yung traffic. Hindi ko nga alam kung mali o tama yung dinaanan ko kasi hindi ko sinunod si Waze. Sabi ko, mali ba ako na tama? Kasi pinapaikot niya ako kung saan-saan pa. O, di ba? Marcos Highway and everything. Hindi ko na sinunod. Sabi ko, alam ko, pagbaba ako ng bridge sa Katipunan, dire-diretso na to eh. Tapos pagdating ko, grabe naman yung traffic papasok. Sabi ko, naku, late na. Sino sa atin yung sa ganun lang nasisira kagad yung araw? Bad trip na kagad. Apektado na kagad. Kaya yung buong pamilya natin apektado. Pauwi ka, galing sa trabaho, na-traffic ka, sama ng loob mo. Pag-uwi ng anak mo, may dala-dala niya yung test paper niya, papakita niya sa'yo, pasado naman. 85. Eh dahil na-traffic ka, bakit ang baba ng grade mo? Bakit hindi 95? Bakit hindi ka first honor? Diba? Hindi na tayo masaya. Easily, naapektuhan tayo ng mundo. So brothers and sisters, our joy is in Christ. And that remains why, because remember, what's our theme last year? We have an unchanging God. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Kung hindi siya nagbabago, then makakaasa tayo sa Kanya. Mahirap asahan yung pabago-bago. Diba? Yung pabago-bago ng isip. Pabago-bago ng hindi mo maasahan yan. Hindi ko mapipredict eh. Unpredictable. Kaya di ba naalala ko nung unang panahon, nung bata pa ako, maraming tao galit sa pag-asa. Walang pag-asa ang pag-asa nung unang panahon. Wala pa naman yung mga bagong makinarya ngayon eh, di ba? Kasi mali-mali daw ang prediction ng weather ng pag-asa. So hindi ka makaasa. Naku, sabi yung uulan, nagdala akong jacket. Paglabas ko, ang init-init, nag-cancel ng klase.
Wala namang palang bagyo. O kaya wala namang announcement na may bagyo. Paglabas mo, baha, ang lakas ng ulan, bad trip. Hindi maasahan kasi pabago-bago. Pero ang Panginoon, sa Panginoon tayo'y makakaasa. Why? Simply because He does not change. His love for us does not change. Kahit tayo magbago, kahit tayo magbago ng pagmamahal sa Kanya, pareho ang pagmamahal niya sa atin. And all He wants us to experience is that we become one with Him. Here on earth and in heaven. That we become one with Him. That we commune with Him. So we rejoice in Christ. Second, we endure in affliction. Sabi dyan, endure in affliction. Doon sa video, sinabi ko, sa simula ng tanong ko sa video, sino sa inyo ang gusto ang suffering sa buhay? That was my question in the video. Who among you here prays for sufferings, desires, afflictions in life? Sabi ko sa video, walang taong matino ang pag-iisip na maghahangad ng pahirap sa sarili niyang buhay. We don't desire for that. We don't pray for that. Kasi mahirap. Mabigat ito. But God calls us to what? Endure. Why? Because He allows affliction to happen in our lives. So many times I've encountered the question, why do bad things happen to good people? Natanong niyo na ba yun sa sarili niyo? Lord, ang bait-bait ko naman. Bakit naman ganito ako? Ganito yung buhay ko. Kailan ba ako aasenso? Mabait naman ako Hindi mo ako nandadaya. Hindi ako nanluloko. Hindi ako nanginismis. Hindi ako naninira ng ibang tao. Pero bakit yung kapitbahay ko? Na lahat yung ginagawa, pagtingin ko, ang taas na ng bahay niya, maayos yung mga anak niya, ang alwan ng buhay niya. Pero bakit ako ganito? I've asked that question so many times in my life. Alam niyo naman yung storya ko, di ba? Ang paboritong, naging paborito na lang, hindi po sinasadya. Ang paboritong Mama Mary ng aking asawa, alam niyo po kung sino? Mater Dolorosa. May t-shirt siya nun na pinagawa talaga niya special. Ang pinagawa kong t-shirt, St. Michael. Paggawa siya ng t-shirt, Mater Dolorosa, yung may 7 sorrows, may 7 balaraw na nakatarak sa puso niya. Tapos, sabi ni ng asawa ko ni Gay, sabi niya, Koy, nakaka-relate ako dyan. Binilang niya kung ano yung mga balaraw na yun. Yung major, at naka-identify siya ng 7. Sabi niya, pero karamihan sa 7 to, nangyari lang nung napang-asawa kita. Nung wala ka pa sa buhay ko, wala ako nito. Ikaw ang pasakit sa buhay ko. Imagine mo, nasabi niya sa akin yung ganun kabigat. And, but I honor her. Why? Because in spite of that and despite of that, she soldiers on. I'll use that word. She soldiers on. Tuloy-tuloy lang. Kahit hirap na. Kahit halos bibigay na. Bakit? Diba? Alam niyo naman, sabi ko ang unang anak namin, may special needs. Nakala namin, pag na-therapy mo, pag napag-aaral mo, ayos na. For most of you who know, I put up an NGO for persons with disabilities simply because it was an inspiration coming from my son. Na sabi ko, balang araw, gagawa ko ng pagkakataon ng mga persons with disability ay makakapagtrabaho. Kahit may autism yan, Down syndrome, tatanggapin yan. And true enough, for the past 11 years that I've worked on it, marami na, libo-libo na tinatanggap sa kanila. Di kayo maniniwala. Meron ako napasok na sa JP Morgan, sa Accenture, sa name it. A multinational company, IBM, napagpasukan ko yan ng mga taong may autism and Down syndrome. Sa Southstar Drug, hindi ako nagpa-plug, kinikwento ko lang pag makakita kayo ng mga may Down syndrome dyan, galing yan sa Project Inclusion Network. Pero ang tanong sa akin ng asawa ko, Kokoy, pagdating ba ng panahon si Pablo makakapagtrabaho dyan? Honestly, hindi. Hindi siya nagsasalita He can barely make his own decision. He can barely follow 4 steps na instruction. So, hindi makakapagtrabaho. So, ang tanong ng asawa ko, bakit ganun? Sabi ko, hindi ko alam. Ang sabi lang ni Lord, we endure in affliction. Alam mo, sunod niya tanong sa akin, hanggang kailan? Sabi ko,
habang tayo'y nabubuhay pa. Sabi niya, ang hirap naman yan. Sabi ko, wala namang pinangakong madali ang Panginoon. Alam niyo, sunod sabi sa akin ng asawa ko, ang hirap mo kausap. Sa lahat may sagot ka. So, why does God allow this? For our own good. Why? Because it humbles us. It keeps us on our knees. And every time, I know this for a fact, and every time nakakalimot ako sa Panginoon, marami siyang reminder sa buhay ko. Kung ano nang darating. Sabi ko, Lord, pati ba naman to? Naalala ko last year, papuntang Baguio. Excited. Plugging uli. World Couples Congress na, February 14, 15, 16. So last year, yung ganong time, January last year, papuntang Baguio. Bago pumunta ng Baguio, ako muna nasira yung sasakyan ko. So wala akong kapera-pera pang pagawa. Nung pina-estimate ko, aabot ng 75,000. Tapos sabi ng asawa ko, bibit-bitin natin lahat ng anak natin. Sabi ko, mabuti lang kung tayong dalawa, mag-commute na lang tayo eh. Sabi niya, hindi, nangako ka noong December. Lahat tayo magbabagyo. Ngayong January, hindi pwedeng hindi matuloy. Pinangako mo. Saan ako kukuha ng 75,000? Sabi ko, Lord, pati ba naman ito? Problemahin ko pa? Ano ba naman? Pwede namang pass muna? Hindi daw eh. So tuloy-tuloy lang. But true enough, the Lord is gracious, the Lord is great. Nakarating kami ng Baguio. Huwag niyo na akong tanungin kung paano. So nakarating kami doon. Why does God allow that? For our own good. Because during that time, it made me pray. It made me pray so much. Lord, imposible to. And there have been so many impossible situations in my life. Kulang ang 2 araw, 3 araw, 1 linggo para ikwento ko sa inyo. But in all of those times, sabi ko doon sa video, looking back, in hindsight, after all of these afflictions, I thank the Lord. Why? Because I know for a fact that He is a God who never fails. Sabi dito, ito pala. And hope does not disappoint. Ano yung Latin yan? Kasi, dapat alam nyo, sinulat ni Pope Francis, spes non confundit. Hope does not disappoint. Sa kabila ng mga paghihirap, bakit hindi ka mag-disappoint sa hope? Simply because our hope is in Christ. Hindi tayo umaasa sa pagkakataon, hindi tayo umaasa sa tsamba. Umaasa tayo sa Panginoon. At ang Panginoon na yun, hindi nagbabago. That's why hope does not disappoint. Siya ang pag-asang hindi paasa. Diba? Sino dito mga single? Pinaasa na ba kayo? Diba? Bad trip yung mga brothers na paasa. Sorry, puri sisters yung nakita ko. Yung lalapitan ka, panay ang paramdam, yayain ka magkape, text ka ganyan, kumusta ka, gumising ka na ba? Natural, nakita ko yung text mo eh. Kumain ka na ba? Tapos biglang, pag nag-respond ka, i-ghost ka, ang tawag doon, paasa. Iiwanan ka sa ere. Pero ang Panginoon, hindi ganoon. That's why we can endure in affliction. Third, we persevere in prayer. We persevere in prayer. Prayer, alam natin. Persevering in prayer, mahirap yun. Sabi, ironic, no? Pagdarasal na nga, mahirap pa rin. That's why the exhortation of Saint Paul to the Romans and even to us at this very moment is to persevere in prayer. Sino po sa inyo ang madali para sa kanila magdasal? Kakaunti lang. Praise God sa inyong experience. Sino sa inyo nahihirapan pa rin hanggang ngayon? Ano ba talaga? May kausap ba ako? Wala sumasagot. Nahihiya kayo eh. Mahirap eh. Diba? Yung mag-prayer time, naalala ko nung bago ako sa community, excited ako, prayer time, tinuro. Youth camp, dasal ako araw-araw. Tugtog, kanta, ganyan. Natuto ko mag-gitara. Nung nagiging busy na ako, ang hirap na i-keep yung prayer time. Yung specific hour, di ba? Yung turo sa covenant. Set a time within the day wherein you come before the Lord. You pray and read the scripture and meditate. Di ba? Nakalagay yan sa covenant natin, ang hirap na. Lalo na nung nag-asawa ako, ang hirap. Bakit? Kasi iiyak yung anak mo. Madaling araw. Kailangan ko na nasa Europe pa ako nakatira noon eh. Sa bahay ni Tito Mike Carabillo, naglilinis ako ng bote. Prayer time ko to eh. Time ko na magdasal eh. Bakit ba ako naghuhugas ng bote ngayon?
Later on, nung lumaki sila, hatid na sa school. Dati, alas 6, pwede na akong gumising para mag-prayer time. Alam mo yung prayer time ko, napunta sa alas 5, napunta sa alas 4. Patras na ng patras para lang makapag-set ng time. Ang hirap na. But God calls us to persevere in prayer. Magsumikap tayo. Pagsumikapan natin yan. Why? Because it is our lifeline to God. And we know that when we pray, God listens. Amen? Parang hindi po kayo kumbinsido. When we pray, God always listens and He always answers our prayers. That's why we are called to what? To pray without ceasing. We are not just called to ask things from God. Madalas, ganun di ba? Ang prayer natin, puro hingi. Lord, sana gumaling po yung sana po magkatrabaho yung ko, sana yung anak ko pumasa school. May mahaba tayong listahan. Pati yung mga concerns sa ating mga household. Yeah? Lahat ng mga member natin, alam natin may concern. Pagdadasal natin yan, puro hingi. But not only that, I'm not saying that you don't do that. Yes, we do that. But we are also called to what? To offer ourselves to the Lord. So God can continually form us, transform us, and we can conform our will to God's will. Okay? So, brothers and sisters, tandaan natin yan. Rejoice in hope, we endure in affliction, and we persevere in prayer. Now, para po mas maintindihan natin yan, what we need to do is we go to Romans 12. Actually, yan po ay galing sa Romans 12. But let us look at the whole context of Romans 12. The whole chapter, Romans 12. Yan po ay Romans 12:12. But for us to be able to better understand it, we can look into the whole of Romans 12 and we can see that it's jam-packed with godly wisdom. And pwede po nating hatiin ang Romans 12 into 4 parts. Ayan po, ang haba ng Romans 12, 1 to 21. Hahatiin po natin yan in 4 parts. First part, verse 1 and 2. I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourselves to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. Yan. Romans 12, 1 to 2. Meron po tayong kanta dyan eh. Ano pong kanta? May naalala niyo ba yung kanta natin sa community? Worship song siya. Yes, tama si Brother Jeff. We belong to God. Anong sabi doon? For both in life and death, the judgment seat of God, for it is written. Nabanggit ba yon? Hindi. Nasa verse. Give yourselves as holy and acceptable to the Lord. Do not allow your minds to be conformed to this age, but let your hearts be ruled by His Spirit. Ayun. We belong to God. Nandun sa verse. Ba? Sinasabi yan ni St. Paul sa atin that we should offer ourselves as a sacrifice pleasing to God. Noong sa Old Testament, ano po ba yung mga sacrifice noon? Anong alam niyong sinasacrifice noon? Panahon ng Old Testament. Mga hayop. Di ba? Iba-ibang klaseng hayop. Bull, ram, sheep, ganyan. Iba-ibang mga hayop. And even nung sa New Testament, pagpupunta sa templo, may mga alay na hayop. Pero yung mga alay na hayop na yun, anong ginagawa sa kanila? Para ialay. Tinataga. Diba? Pinapatay. Diba? Alam nyo, sa Old Testament, diba? Papatayin, tapos i-sprinkle yung dugo doon sa altar. Yun yung pag-aalay ng Old Testament. Pero anong sinasabi sa atin ni St. Paul, when we are called to
offer our bodies as living sacrifice. Ialay daw po natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, bilang buhay na sakripisyo. Nung nag-reflect ako kagabi, naisip ko, living sacrifice. If it's a sacrifice, it will entail what? Death. It will entail hardship. Sabi, puro hardship na lang, no? Masakit. Sacrifice May sakripisyo bang madali? Hindi. Kasi kung yan ay madali, hindi yan sakripisyo. Hindi sakripisyo tawag dyan. Diba? Since sacrifice, it is difficult. But we are called to be what? To be a living sacrifice. Buhay na sakripisyo. Buhay na pag-aalay. Meaning, habang tayo nabubuhay, ating inialay ang ating lahat ng meron tayo sa Panginoon. Our time, our talent, our treasure, blood, sweat, and tears. Yan po tinatawag sa atin. That we continually offer ourselves as a living sacrifice. That we should not be conformed to this age. Paano po ba mag-isip ang mundo ngayon? If we look at the world right now, you've heard our Servant General say this so many times. Diba? Lahat ng mga isms na to. But most especially, what's the greatest heresy of this time? Modernism. And this modernism has affected the society and even the church. And sinasabi sa atin, we do not conform our minds to how the world thinks. But we should be able to what? To conform our minds to the will of God. And mahirap po iyan, mga kapatid. We have to be able to transform and renew our minds. Ano pong malaking issue ngayon sa Pilipinas? Ano po? Yung impeachment. Hindi yun. Issue yun, pero may mas malaki pa. Peace rally, hindi rin yun. CSE. Ano yung CSE? Comprehensive Sex Education. Ano po sinasabi doon sa bill na yun? Ng mga kabata, as early as what? No. Kung hindi po ninyo alam, sinasabi na ang mga bata ay tuturuan ng sex education. Bakit? Ang bill na yon sa Senate na pinapasa ay what? To be able to, what? Prevent teenage pregnancy. Napakaganda. Kung titignan natin, napakaganda. Sino ba naman may gusto ng teenage pregnancy? Wala. Walang taong nasa tamang pag-iisip ang may gusto nito. Pero mali iyon. Bakit mali yung bill? Bakit? Kasi sa pamamaraan na meron siya. Anong sinasabi doon? Sinasabi doon na tayo ay magko-conform. Yan, I'll use the word. Conform to what? To the standard set up by who? By UNESCO and WHO. Ano yung sinabi ng WHO at UNESCO? Na magkakaroon daw lang na mayroong comprehensive sexual education. Hindi nyo makikita to sa bill kasi hindi nila doon enumerate. Yun lang ang overarching statement that we will conform to the standards of WHO and UNESCO. Panoorin niyo yung Project Dalisay video ni CJ Sereno. Pero what's the danger there? What's the danger? Dahil po doon, pag tinignan natin ang curriculum na pinuput forward ng WHO and UNESCO, age 0 to 4, they will be taught what? Ano ituturo sa mga bata? To be what? To be aware of their sexual parts. Diba? 0 to 4. And how will they be able to know that? Through the use of senses. Sight, smell, feel, yung touch. Ano ba ang sense? Taste. Hindi nga sinabi doon yung taste ni CJ Sereno, pero pag sinabi mo, ano bang 5 senses? Kasama yan here. So meaning, i-expose na yung bata sa ganun. So kung anak ninyo ay ipasok nyo sa kinder, at yung school ay naggagawa noon, especially kung public school, they are forced to what? To follow that. Pagdating ng 5 onwards, iba na naman, palalim ng palalim. Even to the point what? Like what? Tuturuan sila ng masturbation. Ang defense, magagalit kayo sa akin kasi strong ako dito, pero sabihin ko na,
Ang depends sa mga proponent na to, hindi naman daw nakasulat sa batas. Pero hindi tayo magpapaloko. Kasi dahil hindi tayo naka-name doon, yun naman ang style sa batas, di ba? Make it as vague and as possible para madali ipasok yung mga bagay-bagay na yan. And that is what we have been, fighting against. Why? Because that is the culture of death that is pervading society right now, not just the Philippines, but all over the world. Why do we know so? Because it has already happened in other countries. Bumababa ang teenage pregnancy sa kanila? Yes. Bakit? Kuy, effective naman pala. Bakit bumaba ang teenage pregnancy sa kanila? Kasi legal ang abortion sa kanila. Wala nang nagiging buntis kasi pagkabuntis na pagkabuntis, ibapa-abort na. Pero pag tinignan mo ang taas ng rate ng abortion, ang taas. Bakit? Kasi palpak yung pamamaraan ng comprehensive sexual education. Anong gusto? Lasunin ng mundo ang isipan nating mga Pilipino. Yun po ang issue dyan. Papayag ba tayo? We can never sit idle. That's my point. We can simply say, gano'n na pinasok ko sa school na yung bahala na yung eskwelahan sa pagpapaaral ng aking mga anak. Hindi! Tayong mga magulang ang may karapatan. We have the God-given right to train our kids well. And let not the state steal that from us. Hindi pwede. Imagine nyo, nagbayad ka ng malaki sa tuition. Dugot pawis mo yan, tuition fee. Tapos pagdating sa school, ang tuturo sa anak natin, ganun. Pag uwi nyo, hindi nyo alam. Ang dami na palang alam na magulang ng anak ninyo. Mas marami pang alam kaysa magulang. At sino nagturo? Teachers who do not know any better than us. But please don't sit idly. Because this is the fight of our lives. This is the fight for our family. Kaya we do not conform to this age. Diba? We offer ourselves as a sacrifice. At pag nilabanan natin yan, mahirap. I honor our brother Javi. He came up, and of course, ang ating community, ang LCSC at MFC, naglabas tayo ng statement. Si Brother Javi, as President of Sangguniang Laiko, naglabas siya ng statement. Strongly worded statement that has been picked up in social media. But mind you, brothers and sisters, meron tayong solusyon. Sabi nila, kayo namang mga Kristiyano, putak ng putak, wala namang solusyon. Meron tayong solusyon. Ang galing na solusyon natin. Time-tested. Ano yun? Yung ating mga programa sa Live Christ, Share Christ. We have lived pure. We have lived life. And we offer this to the rest of the world. And when we do this, brothers and sisters, expect that your life is gonna be difficult. Why? Kasi yung unang mga pabati ko sa inyo eh. Pabatikusin kayo ng sarili niyong pamilya. Alam niyo ba sa pamilya namin, nagtalo-talo na kami? Nagtalo-talo na kami. I'll admit to you, not everyone in my family believes in the same things that I do. And I often engage in discussion. Kasi matanda na ako, pwede na ako makipag-discuss. I don't back down. Kaya minsan sabihin ng asawa ko, huwag na lang tayong pumunta doon, baka maging debate na naman yan. Sabi ko, sila nagbe-bring up eh. Sila naman yung tinetest nila ako eh. Diba? But no. We offer ourselves as a sacrifice pleasing to the Lord. So kahit mahirapan, tuloy lang. Why? Because it is part of our transformation. So that later on, we can be good, pleasing, holy, and perfect. Second, next slide please. Na-breakdown ba to? Second, verses 3 to 8. Yan, service with humility. For by the grace given to me, I tell everyone among you not to think of himself more highly than one ought to think, but to think soberly, each according to the measure of faith that God has apportioned. So here St. Paul emphasizes what? Humility. Meron tayong teaching sa community. Ano pong teaching natin about humility? Anong title? Hindi nyo na maalala? True and false humility. Ayan. Anong series yun? Christian and his emotions. Nasa ano yan? Nasa formation track natin yan. Basic 3-year formation track. Christian and his emotions. True and false humility. Yung eksaktong verse na yan ang nandun sa teaching. What humility is, di ba? We are called to what? Not to think of ourselves
more highly than others. So Christians should not think too highly of ourselves. Let us not be full of ourselves. Yung punong-puno tayo na sarili natin, nang feeling natin, alam natin lahat, na feeling natin tayo lang ang magaling, na tayo lang ang tama, di ba? He also stresses there what? In that verse, sinasabi po dyan, that we have been given different gifts. There are many parts, but one body. All the parts do not have the same function. Since we have gifts that differ according to the grace given to us, let us exercise them. If prophecy, in proportion to the faith. If ministry, in ministering. If one is a teacher, in teaching. If one exhorts, in exhortation. If one contributes, in generosity. So iba-iba tayo ng lakas at kakayahan. Di ba? Sino po naniniwala dito na meron po kayong gift? Taas ang kamay! Bago po kayo matulog. I have the gift of sleep. Marami sa inyo makamasa. Alam niyo ba makamasa? Tanong niyo kung ano? Masandal tulog. Yeah. Pag kayo po nagsisimba sa misa, nakatulog kayo sa homily, kumpisal nyo yan. Grabe ka naman, Kokoy. Ay, ako kinukumpisal ko yun. Father, nakatulog po ako sa homily. Father, nakatulog po ako sa misa. Bakit? Kasi disrespect yun sa Panginoon eh. Yeah. So, lahat tayo may gifts. Iba-iba. Di ba ang galing na iba-iba? Imagine nyo po kung lahat tayo magaling magsalita. Di wala nang nakinig. Lahat na lang nagsalita. Di ba? Imagine nyo kung lahat magaling magsalita, tas walang magaling magbigay. Sabi dyan, no? If one contributes in generosity, walang magaling magbigay. Walang mangyayari sa atin. Kaya salamat po dun sa mga nagtatight. Kahit tight na, tight pa rin. Salamat sa inyo. Dahil malaking bagay po yan sa ating gawain. Salamat sa inyong sakripisyo. Sa mga tao na nagmimisyon na lumalabas. Kuy, wala mo nung ginawa, pinag-drive ko lang sila. Huwag niyo pong lalang-langin yun. Ako, coordinator, Kuy, naghuhugas lang naman ako ng plato tsaka nagpapakain ng mga bata. Huwag niyo pong ilalang yun. Nagtagal po ako sa youth dati. Bakit? Kasi every assembly, may pagkain. Ang daming youth natin ganyan, na-attend na assembly dahil sa pagkain. O di ba, kakakain ko doon, nanaba. Nagtagal ako sa community. Nakilala ko ang Panginoon. Ang chip ko naman, Spanish bread lang katapat ko. Pero sa pakikinig, nakita ko tuloy si Kuya Dino. Kakain ng Spanish bread, sila Kuya Dino yung nagtutok sa amin noon. Nakikinig kami sa kanila, nagbago yung buhay namin. So wag niyong lalang-langin kung ano man po ang ating kayang gawain. Kasi pwede po yung gamitin ng Panginoon. I remember, I have one brother who I'll never forget up to this time. His name, wala siya sa community natin ngayon. Dati, member siya ng youth. Pangalan niya, Brother Joffrey Gallias. Alam niyo kayo dito. IMFC na ba siya? Pero, di ba, principal siya ngayon. Yes. Member ko siya dati sa chapter. Nag-mission kami sa Aklan, sa Boracay. Hindi kami sa Boracay pala. Sa Aklan. Ano yung tag doon? Sa Kalibo. Tsaka yung katabi, Malay ba yun? Malay, doon. Pagdating namin doon, yung lugar walang kahit may gulay, walang kuryente. Walang Sa gitna ng kawalan, may public school. Doon kami nag-youth camp. So wala pong projector, walang Itong brother na to, nagbayad siya ng 2,500 pesos sa barko para makarating doon. Alam niyo pong ginawa niya? The whole time na nag-serve kami, hahawakan niya lang yung Manila paper. The whole time, 3 days sa youth camp, nakahawak ng Manila paper, tugtog siya. Ay, tugtog ako, siya tagahawak ng Manila paper. Hindi ko siya makakalimutan kasi hindi siya nagsalita, wala siyang ginawa, but yun lang ginawa niya. And it has touched my life. Grabe ang humility yung nagbayad ng 2,500 para lang magawak ng Manila paper sa malayo pang lugar. Kasi wala kaming scotch tape, walang pandikit sa sa dingding. Ganun kahirap yung lugar kasi scotch tape wala. Pero ginawa niya yun, kaya kami nakakanta, kaya kami nakapag-worship. Alam niyo po, just recently, yung anak ko na po yung nag-serve. Yung nag-serve siya sa high school base, napunta dun sa lugar ni na Kuya Dino Ate Sel, siya ay what? Si Joffrey, principal na pala ngayon ng eskwelahan, St. Vincent, no?
Sabi ng anak ko, tumawag sa akin, Daddy, kilala ka ng principal. Sabi ko, sinong principal dyan? Si Sir Geoffrey po. Sabi ko, ay, kilala ko yan, si Brother Geoffrey Gallias. Sabi mo sa kanya, hindi ko makakalimutan, hinawakan niya yung Manila paper nung nag-mission kami. Tapos sinabi ng anak ko, sabi niya, Daddy, totoo daw po. Siya nga daw po yun. Imagine, napakasimpleng bagay. But has affected my view on service. So mga kapatid, pag tayo magsaserve, tayo gagamitin ng Panginoon. Gawin nyo kung anong pinapagawa niya. Huwag tayong matakot. Pangalawa, gawin lang natin. Gawin natin yung mahirap. Gawin natin yung mahirap. Yung walang gustong gumawa. Yung tumugtog kumanta, marami may gusto niyan. Kaya marami nag-aaway-aaway sa music ministry. Nagagawa na mic. Di mo ba? Yung magsalita, maraming gustong gumawa. Yung mag-share, maraming gustong gumawa. Yung maglilinis, walang gustong gumawa nun. Yung mag-aayos, walang gustong gumawa nun. Gawin natin yung mahirap gawain. Yung makikipag-usap sa mga tao na kukontra sa'yo, walang gustong gumawa nun. Gawin natin yun. Kasi yun ang hinihingi sa atin. Why? Because we're called to serve in humility. When we recognize that we do not know it, we do not know anything, and that we are nothing, and yet we do it, that's when God's power works so much in our lives and you can truly tell ourselves, hindi ako to. Kaya yung mga pinapagawa sa inyo sa ayaw nyo kasi hindi nyo kaya, nagkakamali po kayo. Pag hindi nyo kaya, pero inalok sa inyo, mag-oo po kayo. Gawin po natin and you can see God's power in your lives. Third point, sincere love. Romans 12:9-13. Let love be sincere, hate what is evil, hold on to what is good. So St. Paul gives us a series of practical exhortations, diba? About how to live out love in the Christian community. This love is sincere and free from hypocrisy. Maging totoo daw tayo sa ating pagmamahal. So we hate what is evil and do what is good. Love that is good. Love what is good. Madalas po, dahil ayaw natin na makasakit, o ayaw natin ma-ostracize, ayaw na. Pag may kasalanan, pag may kamalian, tinatanggap na rin po natin. But sabi dito, hate what is evil. The evil that is done, not the person. Remember, ano siya sabi natin? Hate the sin, but love the sinner. Hate what is evil. Ang dami pong mali sa mundo. So we have to be able to develop our focus on God. Why? Because our God will provide us the moral compass of what is right, what is good, what is true, and what is beautiful. Yan ang tuturo sa atin ng Panginoon. So kung meron tayong relasyon sa Kanya, malalaman natin yon. At anumang taliwas doon, dapat nating hindi lang layuan, kundi kamuhian. Hate. But if you hate it, ayaw mong malapit doon, di ba? Ayaw mo nun. So we hate it. And we love what is good. Ultimately, we hate sin, di ba? Kaya po, ang gagawin natin, we are called to what? To love one another. What's the greatest expression of love? For your family. Paano nyo po masabing mahal nyo talaga sila? Sacrifice, di ba? Pero ano ba? Ano pa? Bukod dun. Service. Lahat yan, tama. Maghihirap kayo, magtatrabaho kayo, papaaralin nyo, gagawin nyo lahat. Pero anong pinakamahalaga magawa natin para sa ating mga pamilya? Tama si Padre Joe. Mapakilala natin ang Panginoon sa kanila para sila'y makarating sa langit. In most families, hindi na po pinag-uusapan yan ngayon. Even in community. Atin tayo dito, mga anak natin, bahala na sila. Bahala na sila. But no. The greatest love that we could do to our fellow men is to share Christ to them. Diba alam niyo naman natin ba story ng Pearl of Great Price? Nakita niya, may pearl doon, ano nga? Binenta niya lahat para ma-acquire niya yung lupa, makuha niya yung pearl. Traded everything for that pearl. Pag nakuha niyo yun, anong gagawin niyo ngayon? Share mo yun eh.
If you encounter something really good, you share it with others. Sino po sa inyo nanood ng Metro Manila Film Fest na mga pelikula? Ayun, may nagtaas doon, di ko nakikita. Si Tita Silvia yata to. Tita, ano po pinanood nyo? Green Bones daw, tsaka Kingdom. Maganda po ba? Maganda. Paglabas nyo po, kinwento nyo po ba sa ibang tao? O, kinwento daw niya. Pelikula lang yun. Paano pa kaya ang pagmamahal ng Diyos? Ba't di natin ikwento sa lahat ng tao? Ito ang aking prinsipyo. If you don't evangelize the people around you, it simply means you hate them. If loving the people around you is to bring Christ to them, introduce Christ to them, then if you do not do it, then definitely you hate them. Nakuha nyo? Simple lang yung logic ko. Ganun ba ang galit nyo sa mga taong yan na ayaw nyo ipakilala sa kanila si Kristo kahit tanggihan nila? Alam natin itong pinakamabuti sa buhay nila. Kahit sila magalit sa atin, kahit sila tumanggi, ibibigay natin, iaalok natin, ipipilit natin. Lalo sa mga anak natin, sa pamilya natin, ipipilit natin. Bakit? Kasi alam natin makakabuti ito para sa kanila. Do we hate other people so much that we don't want them to know Christ? When we have the ability, we have the opportunity to share Christ to them. So let love be real. Let it be sincere. Let there be zeal in serving God, in mission. We should not slack off. Hindi po pwedeng papatay-patay. Hindi pwedeng lulubog, lilitaw. Hindi pwedeng supasulpot-sulpot lang, parang kabote. Kailangan po tuloy-tuloy. We have to endure. And we have to help those in need. And what's the greatest need of people nowadays? Ano ba talagang kailangan po ng mga tao ngayon? Pera? Trabaho? Pagkain? Kailangan yan, pero hindi po yan. Ang pinakakailangan ng tao ngayon at ng mundo ay ang Panginoon. Nothing else. Naniniwala tayo, di ba? Christ is the answer. Kung Christ is the answer, anong question? Anong tanong na sinasagot ng Panginoon? The greatest desire of your heart. And not many people know that the greatest desire of the heart, the greatest longing is the Lord Himself. But we know that. Alam niyo yun, di ba? Alam natin, amen? So we let other people know that as well. Last, seek to overcome evil. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Do not repay anyone evil for evil. Be concerned for what is noble in the sight of all. Ayan po. So we are called to what? To love our enemies. Why? Because we too were enemies of God. At a certain point of our life, naging kalaban din tayo ng Panginoon. Diba? Sino po dito makakampi ng Diyos? Taas na kamay! MFC, Holy Warriors! Hindi nyo na alam, nakalimutan nyo. Hoa yung chant natin, di ba? Holy Warriors, hoa. MFC, Holy Warriors! Kaya pala sa gera, talo tayo eh. Chant pa lang, pagmamarcha pa lang, hindi na tayo sabay-sabay eh. Di ba? Alam mo dyan. So pag meron lang dyan nating mga kalaban, sabi, because of sincere love, what? We repay them in love. Diba? Mamahalin din natin sila. Because alam natin na minsan tayo rin naging kalaban ng Diyos. Diba? We should have empathy with each other. And this tells us all about being one body. Na tayong lahat ay isang pamilya. Isang katawan. Na malungkot ang Panginoon kung merong isa sa kanyang mga anak na mawawala. So what do we do? Ayaw naman natin malungkot ang Panginoon. So kahit tayo pinagagawaan na ng mali, mamahalin natin sila. Napakahirap niyan. Lalo na dito sa community. Sa community kasi ang assumption natin, lahat tayo dito mababait. Amen? Lahat tayo dito mapuputing tao na. Amen? Lahat dito, wala ditong naninira ng iba. Amen? Wala dito swapang. Walang nagmamagaling. Sigurado ka, ba't pahina ng pahina?
Naisip ko yung household member ko. Alam natin, hindi totoo yung sinabi ko. Yung mga tignan nyo yung mga katabi nyo, huwag yung asawa nyo. Yung iba yung katabi. Di ba? Hindi sila perpekto. Walang perpekto dito. Ako man. Ang dami na akong nasaktan. At marami nang nakasakit dito sa akin. Alam nyo ba na pinakamalaking heartbreak ko sa buhay dahil sa mga tao sa community? Na recently, lumabas uli when I encountered something different. I was reflecting, I was trying to recall, bakit naging ganun yung reaction ko sa instance na yun? When I looked back, naalala ko, so many times in the past, meron sa community gumawa sa akin nun. Kaya nung lumabas uli siya ngayon, hindi sa akin ginawa, nakita ko sa ibang tao ginawa, sobra akong galit na galit. Why? Because I've been hurt here. So, huwag niyo pong isipin na hindi kayo masasaktan dito. Masasaktan tayo, pero yung sakit na yan din ang puhunan natin sa pagmamahal. Bakit? Kasi hindi po pagmamahal iyan kung madali lang yan gawin. Hindi po pagmamahal yan kung madali lang yan gawin. So, we continue to love one another, and ultimately, if we love one another, we shall live in peace. Lahat tayo ay mamumuhay ng sama-sama. Ano yung kanta natin? Hinaymatov umanaim, Shevet akim gamyakad. O di ba kanina, naglatin na tayo, nag-English ngayon, Hebrew. Ano yun? How good and pleasant it is when brethren dwell together. When we live in love, we live in peace. And we attain what? Real peace, true peace that Jesus gives. Yung tinatawag niyang shalom. Diba? It is not the absence of conflict. It's not the absence of war. Kasi laging meron yan. But there could be peace in spite of that because we have God in us who loves us and who encourages us to love one another. In the end, brothers and sisters, papansin natin, Romans 12 is a very hitik na hitik po yan. Marami pa po tayong matututunan dito. Actually, kaya po, pumunta kayo sa WCC. Umattend kayo bukas sa community conference kasi mas hihimayin pa po ang mga verses na to and all the other verses that pertains to hope. That's why it's important for us to what? To keep on living on God's Word. Patuloy po tayo magnilay, patuloy po tayo magdasal. Let us persevere in prayer. And I'll end with this. I'll end with persevering in prayer. I'll share with you one of the things that we're doing right now sa full time. This coming 23 to 26, meron po kaming program that we will undergo. It's called the School of Discipleship. So, we invited some of you to join the pilot program. It will be given by our brethren from India. Parating sila dito, 5 sila, 4 sila magko-conduct sa amin dito. And part of the preparation is what? We were called to pray the rosary. Alam niyo po, ang goal namin is to, nung una, binigyan kami ng goal, to pray, ilan yun? 2,000 ba? 2,000. To pray 2,000 decades of the rosary. That was 3 weeks ago. Sabi namin, aabutin ba natin to? Dasal kami. And meron kaming chat group, ina-update mo kung ilan na yung nadasal mo. So makikita ng mga Kaya kita ko kung sino hindi nagdadasal. Yung aatin doon kasi natitempt na akong, kasi ako po in charge, natitempt akong itali. Binalabanan ko yung pagtatali kasi baka manita ako. Ayaw ko namang manita. Pero nakikita ko yung magdadasal. Alam nyo, 2 weeks pa lang, 1.5 weeks pa lang, na-hit namin yung 2,000. Tapos we were given another 3,000. Sabi ko, malayo ba? Dagdagan. So 5,000 decades na. So sige, dasal kami. Anong na? Ilan na tayo ngayon? 10 decades left. 10 decades left. Ngayon, as I speak, I bet, yung mga kasama ko doon, baka nagdadasal sila habang nagsalita ako. So baka mamaya, tapos. O parang sa mga kasama ko, sa Wednesday pa ang School of Discipleship, I just got a message from our facilitator, dadagdagan daw nila ng 1,000 rosary. 1,000 pa.
up until we get to Wednesday. Alam niyo ba, mahirap pagdasal ng rosaryo? Paulit-ulit eh. But we need to persevere. Kahit mahirap. There's so much grace in the Holy Rosary na nasa bag ko. So I urge you, also pick up the rosary. Pick up the rosary daily. Why? Because the rosary is not only a weapon, but also an instrument of hope. Why? Because we meditate on the life of Christ. If Christ is our hope, pray His life daily. And hindi po kayo mawawala. Hindi kayo maliligaw. Hindi kayo mawawala ng pag-asa. Rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. Thank you, praise God.